Ang pinakamahusay na paraan upang parusahan ng isang rapist ay ang ipadama sa kanya ang parehong sakit. Inahit ang balbas niya. Sa gulat niya ay nilagyan ko siya ng droga para mawalan siya ng malay. Tapos kinuha ko yung mga gamit niya. Hindi niya akalain na nilalabag niya ang anak ng isang surgeon. Ano ba kinoplasty? Nang magising si Vincent ay nakita niyang wala na ang mga gamit niya. Ako nga pala si Streamix PH. Mahilig ako manood ng movies at series. Kung gusto mong mapanood ang pelikulang ito, maaring pumunta lang sa comment section para makita ang download link ng Streamix PH Pinoy application. Yun lang, let's go. Bago pa siya makapag-react ay pumasok na ako sa kwarto na may hawak na box. Sinabi ko sa kanya na matagumpay ang operasyon upang maiwasan ang kanyang ibabang bahagi ng katawan mula sa pagsasanib, hinid dilator araw-araw para mabuhay. Wala siyang choice kundi pumayag. Makalipas ang isang buwan ay gumaling na si Vincent. Walang muwang niyang inisip na tapos na ang lahat at tinanong kung kailan siya makakauwi. Sa wakas sinabi ko na sa kanya ang totoong pagkatao ko. Ako ang ama ng babaeng ginahasan niya. Noon lang siya nagsisi ng husto. Next, gagawin ko siyang totoong babae. Nakaharap sa magaspang na balat ni Vincent. Nagpa siya akong magsagawa ng genetic experiment. Nag-extract ako ng mga selula ng hayop at nakabuo ng bagong uri ng sintetikong balat. Pagkatapos ng maraming angkop na pagsubok, matagumpay kong naitanim ang sintetikong balat kay Vincent. Ang balat na ito ay hindi lamang makinis at maselan, ngunit lumalaban din sa mga paso sa temperaturang higit sa 1,000 degrees at walang amoy na nagpoprotekta sa kanya mula sa kagat ng lamok. Pagkatapos malutas ang issue sa balat, sinabihan ko si Vincent na magsuot ng masikip na corset araw-araw, mas malapit ng maging babae ang katawan niya. Sa kanyang kahihiyan ay nagsimulang magkaroon ng pag-iisip si Vincent na tumakas habang tinutulungan ko siya sa mga damit niya. Inatake niya ako, mabilis niyang inagaw ang susi sa bulsa ko. Umaasang makatakas gayunpaman. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang walang kabuluhan ang lahat. Naka-install na ang front door na may remote. Controlled lock. Pinindot ko ang remote at secure na nakalock ang pinto. Imposibleng makatakas siya. Vincent sa kawalan ng pag-asa. Nilaslas ang lalamunan ng kutsilyo, pero ang hindi niya inaasahan ay iyon. Ang aking surgical skill ay walang kapares. Ngunit gayon din ang aking kakayahang magligtas ng mga buhay. In just a few minutes nabuhayan na siya. Pagkatapos ng nakaraang aralin, ikinulong ko si Vincent sa isang kwarto. Paminsan-minsan ay nagpapadala ng ilang palda, ngunit sa tuwing pupunitin niya ang mga ito, naglalabas ng sama ng loob at galit sa akin. Hindi ko siya kayang panoorin sa lahat ng oras. Kaya kumuha ako ng pinagkakatiwalaang maid, ask here na magdagdag ng isang maliit na tranquilizer sa pagkain. Sa ilalim ng mga epekto ng gamot, si Vincent ay naging mas masunurin. Hindi na niya tinanggihan ang makeup na pinadala ko sa kanya. Nakikitang bumuti ang kanyang pag-uugali. Ginantimpalaan ko siya ng telebisyon. Araw-araw ay nakaupo siya sa isang silid na naiinip at nagsimulang magsanay ng yoga. Tila nagsisimulang tanggapin ang kanyang mga pagbabago. Ngunit hindi nagtagal ang mapayapang mga araw. Isang araw, anak ng dalaga, bumisita si Jason. Namimiss niya ang kanyang ina at niloko siya para buksan ang pinto. Hindi nagtagal, isang balita sa TV ang ipinalabas tungkol sa mga kriminal na gawain ni Jason. Napagtanto ng kasambahay na dumating si Jason upang magtago sa mga pulis. Binalak niyang sipain siya palabas, pero natuklasan ni Jason si Vincent. Pagkakita sa sexing katawan at magandang mukha ni Vincent, nabihag agad siya. Nakita ng dalaga ang kanyang intensyon at binalaan siya ng baril, pero dinaig siya ni Jason. Hinawakan niya ito at pumutok ang baril. At umabot sa tenga ni Vincent ang tunog ng putok ng baril. Sinubukan niyang kontakin ang kasambahay sa pamamagitan ng intercom, ngunit walang sumasagot sa sandaling iyon. Ang kasambahay ay nakatali na sa isang upuan ng kanyang anak. Sinimulan ni Jason na hanapin si Vincent at narinig ni Vincent ang pagbukas at pagsasara ng mga pinto. Nagsimulang magpanik nang sa wakas ay natagpuan ni Jason ang kanyang silid. May narinig siyang hindi pamilyar na boses and thought nakahanap na siya ng chance para makatakas. Mabubuksan daw ng susi ng maid ang pinto.